Nagsimula pala tong mag-libor pag nagkakaskas na sila ng sahig, tapos nagngangat-ngat katulad nitong kawayan, kinakain niya. Kaya puro dugo-dugo na yung mga bunganga niya, pati yung nguso, yung mukha niya, marami na yung sugat-sugat. Simula alas 5 ng umaga, nagsimula na yan siyang maglibor. So ito po yung palatandaan pag naglilibor yung inahin. Tapos lagi po yan silang nagdudumi. Kaya hindi ko na siya pinapakain simula kayo ng umaga. Bali ano na lang, dahon na lang, talbos ng kamuti at saka kangkong. Pinainom ko lang din siya ng mga 2 tabo na tubig. At yung paghihingal niya pala mga ka-farmer, normal lang po yan pag naglilabor po yung inahin. Yan, oras na lang itong aantayin pag ganito na po yung sitwasyon ng ating baboy. Yan, so nakasampa na naman yung puwet niya. Ito yung problema po, pero alam nyo po mga ka-farmer, yung baboy po ay nakikiramdam to po rin yan sila. Pag malapit na silang mga anak, uurong po yan sila. Talagang ipupwesto nila yung puwet nila para pag lalabas yung biik ay hindi po maipit. Sa ngayon, subukan nating hawakan yung didi niya. Pisilin po natin. Hindi ko lang, dahan-dahanin ko lang para hindi po masaktan. Ayan, may gatas na siyang lumalabas. Ayan, malapot na yung gatas niya. Kasi kahapon, nung pinisil ko to, meron na siyang lumalabas. Pero, yung may halong tubig, yung kung tawagin sa Bisaya ay lapsaw, malasaw. Yung may halo pa yung tubig. Pero ito, tingnan nyo po, oh. Sobrang lapot. So, ito po yung tinatawag na colostrum. Ito yung kailangan na madidi ng ating mga biik pag lalabas nila. So, pag dito sa amin, pag may lumalabas na biik, automatic pinapadidi namin yan. Hanggang sa may lumabas na naman ulit. Kasi nakakatulong yan. Isa yun sa sinasabi sa tinuturo ng technician. Lalo na pag parang iba massage yung didi nila, yung kuskusin ba yung didi nila para nakakatulong daw yun para mag-labor, lalabas yung mga biik, sabi ng technician. So ngayon, buti na lang ay hindi umulan, tuyo yung mga dahon ng saging. So i-prepare ko na rin to habang maaraw pa. Ito pala yung magsisilbing higaan ng ating mga biik. Sa mga hindi pa na po nakapanood, ito po yung ginawa ko kahapon, yung kulungan ng ating biik. Ako lang po yung gumawa nito, DIY. Itong dahon ng saging para hindi po tayo laban ng mga basahan, kasi yung iba basahan yung ginagamit. Pero dito sa akin, itong mga dahon ng saging para pag basang-basa na, automatic tatapon lang or pausukan natin. So pampataboy pa ng lamok. So ito yung sitwasyon ng ating inahin sa ngayon. Oras na lang po yung inaantay natin. Siguro mamayang gabi to. Pag makulimlim na, magsisimula na yan siyang manganak. Yan, kasi kadalasan yung baboy nasa 12 hours yan sila mag-labor. Yan, so antay-antay lang tayo. Nilagyan ko na rin ng trapal para kung sakaling uulan ay hindi mabasa yung ating mga biik. So marami ng sugat yung ating inahin, yung uso niya, marami na yung mga pula-pula, nagdugo-dugo na yan. Tapos pinakain ko siya ng dahon ng saging kanina para hindi niya mapagdiskartehan yung yung mapaglabasan ng sama ng loob yung kawayan. Ito lang po muna yung update natin. Ika 117 days na pala yung tiyan ng ating baboy ngayon. So happy farming po sa lahat.